Pagkatapos ng isang buong araw ng pagtatrabaho, mahimbing na tulog ang hanap natin. Pero paano kung ang nabili ninyong kutsyon ay substandard at madaling masira? Ang sweet dreams mong pangarap naging mapait na bangungot sa isang iglap. Tulog is life, ika nga ng marami. Kaya para kay Jervy Ann na isang online coordinator, mahalaga ang tulog para sa kanya lalo na't walang tiyak na oras ang kanyang trabaho. Mahalaga po yung isang tulog para po sa kalusugan po ng isang tao. Pumabawi po yung aking puyat sa tatrabaho. Pero paano naman siya makakakuha ng masarap na tulog kung ang pinag-ipunan niyang kutsyon ay nasira agad? After 2 months po kasi, naramdaman po namin na umiimpis na po siya. Hindi na po makatulog na maayos. Maski po yung anak ko hindi na makatulog din. Ang kutsyon na may halagang 2,500 pesos, pinag-ipunan daw niya sa loob ng isang buwan at nabili sa isang palengke sa Maynila. Kaya naman laking dismaya niya nang mapansin na unti-unti na itong nasisira. Madali din masira yung sapin. Yan, madali po masira. Kaya hindi po namin tinatanggal talaga sa plastic para hindi siya malaspag. Imbes na good sleep, ang dulot pala'y bad trip. Naranasan ko kasi na sumasakit yung likod ko, hindi makatulog ng maayos. Nangihinayang ako sa pera na ginastos. Hindi po makakatulong po. Ilang buwan lang po, umimpis na. Tapos hindi na masyado magamit. Nangihinayang ako sa binili kong foam. Mahal man o mura ang halaga ng isang produkto, may karapatan ng bawat mamimili laban sa mga defektibo at hindi dekalidad ng mga produkto. Tulad ng kutsyon ni Jervy, may ibang warehouse umano ang gumagawa ng mga substandard din na foam o kutsyon. March 2026, nakatanggap ng tip ang Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit 3 o CIDG, RFU3 Pampanga. May isang warehouse daw na nagmamanufacture ng substandard foams. May nag-report sa atin na confidential informant regarding sa mga substandard na foam na binibenta dito sa isang warehouse dito sa Pampanga. Nang suriin ng mga operatiba ang registration at mga dokumento ng warehouse, hindi pala pagawaan ng foam beds ang nakarehistro. Nung bineripikan natin itong warehouse na to, ang nakarehistro sa kanya is pagawaan ng sponge. So, hindi siya paggawa ng foam. April 7, 2026, ikinasana ng mga operatiba ang pagsalakay sa warehouse sa bisa ng search warrant. Shown is the copy of the search warrant issued by Judge. Ito yung something personalities, Chinese nationals, and a Filipino. Kasama ang resibo, CIDG, RFU3 at DTI, sumugod na sila sa target location. Dito tayo, dito. Dito muna, dito. Asan mga kasama mo pa? Pupunay mo rito. Dito muna, dito! Pinasa ng mga operatiba ang search warrant sa nagpakilalang katiwala at sa may-ari ng nasabing kumpanya. Nandito kami upang ipatupad itong search warrant and properly labeled. Nagsimula ng maghalughog ang mga operatiba. Dito tayo ngayon sa area na isang warehouse. Nandito rin yung mga raw materials, mga pinagtabasan na mga foam products. At tumambad nga sa atin ang bulto-bultong mga foam products, particularly mga mattresses na in violation ng labeling requirements as prescribed ng Department of Trade and Industry. Sa kanilang pag-iikot, tumambad din sa kanila ang bulto-bultong foam na hindi raw pasok sa DTI requirements pagdating sa labeling, date of manufacture at iba pa. Nakumpiska ng mga otoridad ng mga foam at kutsyon na hindi bababa sa halagang 5 milyong piso. Pagkasara sa warehouse, dinala na ang dalawang sa opisina ng CIDG. Sinubukan namin kunan ng panayam ang mga nahuling Chinese national, pero si Felix tila speechless sa nangyaring operation. Wala akong masabi niya. Hindi na dinig naman yung kanina lahat. Action, sir. Yan na lang, thank you na. Pasensya na. Nakaharap ang dalawa sa violation of Article 77 of RA 7394 o yung Consumer Act of the Philippines.
Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, malaki ang panganib sa publiko at mga mamimili oras na hindi alinsunod sa kanilang mga patakaran ang kahit anong produkto. Maaring merong mga ingredients doon or yung dun sa chemical, yung timpla niya or kung ano man nahalo doon na maaring hazardous sa health natin. Nakala natin masarap humihiga gabi-gabi, yung pala unti-unti tayong pinapatay or binibigyan ng sakit. Paalala rin ng DTI na ugaliin nating suriin na mabuti ang mga produktong binibili natin, lalong-lalo na raw ang mga bagay na araw-araw nating ginagamit. Tingnan po natin mabuti, baka kaya mura ay tayo naman pala madedehado sa huli. Tayo rin yung lugi, kumbaga. So maging mapanuri po tayo, lalo na kunwari yun, katulad pag consumer products, tingnan natin mabuti yung label ng mga ito. Mahalaga ang tulog sa ating kalusugan at pang-araw-araw na buhay. Hindi lang ito basta pahinga, kundi paraan din para bumawi ng lakas ang ating katawan. For a normal adult, yung recommended na sleep duration is 7 to 9 hours na dire-diretso. We want it to be straight. Mahalaga rin daw na may tamang posisyon at angkop na higaan ang isang individual para makakuha ng maayos na tulog. Yung mga kama kasi sa mga reputable manufacturers, inaaral nila yan, yung firmness, saka kung gaano katagal pwedeng gamitin. Sa bawat bagay na pinupundar natin sa ating takanan, pera na pinaghihirapan ng puhunan. Kaya naman mahalaga na alam natin ang ating mga karapatan at patuloy na tugisin ng mga otoridad ang sino mang lumabag sa mga patakaran. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel